Welcome! Sa pagtalakay natin ngayon sa ating source material, hihimayan natin ang isang napakagandang konsepto na paniguradong babago sa pananaw natin sa ating nakaraan. Alam nyo, madalas tinatago natin yung mga peklat natin, yung mga pagkakamali, kabiguan at sakit. Pero paano kung ang tingin natin sa mga ito ay baligtad pala sa kung anong talaga ang dapat nating makita? Dito sa ating malalim na pagsusuri, titingnan natin kung paano natin pwedeng baguhin ang kwento ng ating buhay. Isipin niyo to ng mabuti. Paano kung ang bagay na pinakinakihiya mo ay ang mismong susi sa kung sino ka talaga dapat maging? Nakakaantig na isipin, di ba? Kasi aminin natin, lahat tayo may mga tahimik na kwento sa loob-loob natin. Yung mga pagkakamali at negative na label na inuulit-ulit natin sa isip natin tuwing gabi bago matulog. Tapos paggising sa umaga, nagpapanggap tayong ayos lang ang lahat. Papasok sa trabaho, tatawa sa mga biro, pero sa loob, pakiramdam natin nakakulong tayo sa isang madilim na bahagi ng nakaraan. Dito na tayo papasok sa tinatawag na ang bigat ng mga nakatagong taklat. Sa isang lipunan na palaging naguudyog sa ating maging perpekto at laging may kumpiyansa, madali nating natututunang itago ang ating mga lumang sugat. Kasi nga, ang pag-aminin na nasasaktan pa rin tayo ay madalas nating iniisip bilang isang kahinaan. At dahil takot tayong mahusgahan, anong ginagawa natin? Nagpapaka-busy tayo, naghahanap ng distraction, at minsan bumubuo pa tayo ng mga bagong pagkatao para lang takpan yung sakit. Pero alam niyo kung ano ang pinakamalaking panig dito? Yung trinatrato natin ang isang masamang kabanata ng buhay natin bilang isang permanenteng label. Yung tipong nagkamali ka lang ng isang beses, sasabihin mo na agad sa sarili mo, failure na ako. Kapag pinayagan mo maling totoo yung maling conclusion na yon, nililimitahan mo na ang sarili mo. Nakakulong ka na sa kahon ng sarili mong mga pagkakamali. Kaya naman, oras na para sa isang malaking paradigm shift na matututunan natin mula sa ating material. Influensa laban sa otoridad. Napakalaki ng pinagkaiba ng dalawang ito, kaya pakinggan niyo to. Ang impluwensya ay yung pag-amin mo sa katotohanan, ina-acknowledge mo na, oo, nangyari ang sakit, mahalaga yon at nag-iwan niya ng marka sa buhay ko. Pero ang otoridad, ibang usapan yon. Kapag binigyan mo ng otoridad ang trauma mo, ibig sabihin, hinahayaan mong yung sakit na yon ang magdesisyon kung sino ka sa paghakbang mo pasulong. Ang problema, karamihan sa atin, madalas hindi pa natin namamalayan, ay isinusuko talagang otoridad natin sa mga sakit na to. Kaya tuloy umiiwas tayo sa mga panganib at kinakalimutan na natin yung mga pangarap natin dahil lang takot tayong masaktan ulit. So paano natin mababawi yung nawala nating pagkakakilanlan? Kailangan nating baguhin kung paano tayo magtanong. Imbes na paulit-ulit mong tanungin ang sarili mo ng, anong mali sa akin, subukan mong itanong, ano ang natutunan ko rito? Sa halip na sabihin, ang pagkakamaling ito ang nagde-define sa akin, sabihin mong, hinubog ako nito. Oo, pero hindi nito pag-aari ang buhay ko. Ang pagbawi sa iyong pagkatao ay pagtingin sa iyong peklat hindi bilang ebidensya na pagiging palpak, kundi bilang katibayan na lumaban ka at nakasurvive ka. Mula sa pagiging biktima, nagiging panalo ka. Ngayon, itataas pa natin ang usapan. Mula sa psychology at self-help, dadalhin tayo ng ating source material sa isang mas malalim, theological na solusyon, pagbawi ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng biyaya. Balikan natin ang pundasyon, ito mula sa banal na kasulatan. Ayon sa Genesis 1:27, nilalang tayo ayon sa larawan ng Diyos. Ang laking bagay nito. Alam niyo kung bakit? Kasi ibig sabihin nito, ang ating dignidad bilang tao ay hindi kailanman magbabago. Walang anumang kasalanan, walang kahit anong kabiguan o dumi sa nakaraan ang pwedeng bumura sa banal na tatak na yan sa ating mga kaluluwa. Gaano man tayo madapa, nananatili yung dignidad natin. At sobrang ganda kung paano to tinutugunan ng Diyos. Kapag pinilit sinisira ng kahiyang ang halaga natin, tingnan niyo ang sabi sa Roma 5:20. Kung saan dumami ang kasalanan, ay lalo namang sumagana ang biyaya. Hindi ito excuse para patuloy na magkamali ha. Isa itong deklarasyon ng walang hanggang awa ng Diyos. Hindi niya iniiwasan ang pagiging wasak natin, kundi pinupuno niya pa nga ito ng nagpapabagong biyaya. Makikita talaga natin kung paano to eksaktong isinabuhay ni Kristo. Hindi naman siya pumunta rito para sa mga perpekto, di ba? Hinanap niya yung mga sugatan. Pinagaling niya ang mga wasak ang puso. Isipin niyo na lang yung kwento ng babaeng nahuling nangangalunya. Habang ang buong paligid ay ready na siyang husgan at i-define batay sa kasalanan niya, anong ginawa ni Jesus? Hindi niya yung ginawa. Sa halip, inalok niya ito ng awa at pagkakataon para magbago. Walang panghuhusga, puro katotohanan at pag-ibig lang.
Baka iniisip nyo, paano ba nating mararanasan yung abstract na biyaya na yan sa pang-araw-araw nating buhay? Tatalakayin natin yan sa susunod na bahagi, paghilom sa pamamagitan ng mga sakramento. Sa tradisyong Katoliko, meron tayong sakramento ng rekonsilyasyon. Kadalasan, ang kumpisal ay tinitingnan bilang isang lugar para mag-guilt trip o parusahan ang sarili natin, di ba? Pero nililinaw ng ating material na hindi yan totoo. Ang kumpisal ay para ganap mong mabawi ang iyong pagkakakilanlan. Hindi lang basta pinapatawad ang mga kasalanan mo rito. Binubura ang mga ito. Literally, ginagawa kang isang bagong tao. Para talagang mangyari yung tuloy-tuloy na paghilom, sinasabi ng ating source na kailangan nating panibaguhin ang ating isip sa pamamagitan ng 4 na practical na hakbang. Una, panalangin, yung totoong pakikipag-usap sa Diyos. Pangalawa, kasulatan, para makita mo yung sarili mo sa paraan kung paano ka niya nakikita. Pangatlo, ang Ekaristiya na nagbibigay ng lakas sa atin. At pang-4, community, dahil kailangan natin ng mga taong susuporta sa atin. Kapag ginawa natin to, hindi na tayo biktima ng nakaraan. Nagsisimula na tayong mamuhay bilang tunay na anak ng Diyos. Siyempre, let's be real, hindi naman laging perfect ang proseso ng paghilom. Minsan bumabalik at bumabalik yung sakit. Kaya sobrang ganda ng paalala sa awit 34:18. Ang Panginoon ay malapit sa mga wasak ang puso. Ipinapaalala nito na kapag nagdurusa tayo, hindi lang siya nakikinig mula sa malayo. Nandiyan siya mismo sa tabi mo. Kaya kapag nararamdaman mong bumabalik yung kahiyan, huwag kang panghinaan ng loob. Ang kailangan mo lang gawin ay bumalik sa kanyang araw-araw na awa. At dadalhin tayo ng lahat ng yan sa ating pinakahuli at pinakamakapangyarihang bahagi, ang layunin ng iyong mga peklat. Ang pinakamahalagang takeaway natin dito ay nasa isang napakalalim na misteryo. Narealize nyo ba kailanman na kahit niluwalhati na, pinanatili pa rin ni Jesus ang kanyang mga peklat? Isipin nyo yon, pagkatapos niyang muling mabuhay, pinili niyang panatilihin ang mga butas sa kanyang mga kamay at tagiliran. Bakit kaya? Kasi hindi na yon palatandaan ng pagkatalo. Naging makapangyarihang simbolo na yon ng kanyang tagumpay at ng ating kaligtasan. At totoo rin yan sa bawat isa sa atin. Kapag tinatago mo yung kwento mo, nilalayo mo lang ang sarili mo sa iba. Para mo na ring pinapanalo ang nakaraan. Pero paano kung ibabahagi mo ito ng buong tapang? Magiging tulay ka ng pag-asa para sa ibang tao. Ayon nga sa pinag-aaralan natin, hindi masyadong nakaka-relate ang mga tao sa mga nagmamarunong o perpekto. Ang totoo niyan, yung bagay na akala mong nag-disqualify sa'yo, yun pala ang mismong magku-qualify sa'yo para makatulong sa iba na dumadaan sa parehong pagsubok. Kaya, paano ba tayo babangon? Simple lang. Una, kilalanin mo yung pambihirang katatagan mo. Isipin mo, after all that, nandito ka pa rin. Pangalawa, tanggapin mo yung nakaraan mo bilang bahagi ng kwento mo. Huwag mong piliting burahin. At pangatlo, hayaan mo yung mga peklat mo ang maging pruweba ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kasi ang tunay mong pagkakakilanlan, hindi nabuo nung nagkamali ka. Nabubuo yan sa mga magagandang desisyon na ginagawa mo pagkatapos mong masaktan. Bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang napakalalim na tanong na to. Ano ang hahayaan mong maging kahulugan ng iyong mga piklat? Mga kaibigan, yung mga sugat natin, hindi yan rason para magtago. Matibay ang pundasyon para sa isang bago at mas makabuluhang buhay kung saan nangingibagaw ang biyaya. Kung may natutunan at na-inspire kayo sa pagtatalakay natin ngayon, mag-subscribe na kayo para patuloy tayong makadiscover ng mga ganitong klaseng aral. Maraming salamat sa pagsama sa akin at hanggang sa muli.